namang hindi malangya ang buhay, pero masaya pa rin si Tin. Dalawa silang magkapatid at siya ang panganay. Nag-aaral siya ng kolehiyo sa syudad at umuuwi tuwing Sabado sa kanilang bayan. Kontento na si Tin sa kanyang buhay. Ipinangako niya naman sa mga magulang na magiging isa siyang dakilang guro balang araw. Hindi naman siguro siya mapapalya dahil determinado at porsigido ang dalaga. Uuwi ka na ba sa inyo after class, Tin? Tanong ng roommate niyang si Viori nang sila'y naghahanda na para pumasok sa eskwela. Oo Ikaw pa? Nako, parang dito na naman ako sa boarding house natin buong Sabado at Linggo. Alam mo naman, ang dami pang kailangang gawin. Buti ka pa? Anong buti pa ako? Ngayon pa nga lang pressured na ako dahil nakikita kitang stress sa stress dyan. Next year, ako na naman ang may stress. Nako, good luck na lang talaga, Tin. O siya, tara na at baka malate pa tayo. Gumayak naman sila agad. At dahil hindi naman ganoon kalayo ang universidad na kanilang pinapasukan, ay nilakad na lamang nila ito. Nang matapos na si Tin sa kanyang klase, eksaktong 3:00 ng hapon ay inayos niya muna ang mga gamit bago umalis. Ilang minuto lang naman ang biyahe pa uwi sa kanila kaya hindi siya ganoon napapagod kapag darating. Uy, nandiyan na si ate! Ate, may pasalubong ka ba para sa akin? Pungad agad ng bunso niyang kapatid na si Alan. Oo naman no, kanina ko pa to binili. Makakalimutan ba naman kita? Nakangiti niyang tugon sa kapatid sabay pisil sa pisngi nito. Ayos! Wow! Ang sarap siguro nito ate no? Pwede ko na po bang kainin? Oo naman no, kainin mo na yan doon. Masayang nagtungo naman si Alan sa kusina at doon na nilamutak ang pagkain ng dalaga ng kapatid. Inilagay naman agad ni Tin ang dala-dalang bag na naglalaman ng mga labahin tsaka naupo sa upuang gawa sa kawayan. O anak, napagod ka ba sa biyahe mo? Gusto mong ipagtimpla kita ng kape? Wika ng kanyang ina. Ay, mano po pala, Nay. Huwag po kayo mag-alala at okay lang po ako. Si tatay po, dumating na po ba? Mamaya pa yun anak. May nakuha kasi siyang extra na trabaho. Kaya ayun, sinunggaban niya na. Nako, si tatay talaga Alam niya namang sumasakit na ang mga kasukasuan niya. Naghahanap pa rin siya ng extra. May pinag-iipunan kasi kami anak. Alam naman namin na sa susunod na taon, OJT mo na. Kaya eto kami at nilalaan ng ibang pera para sa OJT mo. Teka, huwag mong sabihin na pati ikaw, Nay, ay may extra na rin. Hindi naman ganoon kabigat, anak. Naghahanap kasi ang kapitbahay natin ng labandera, kaya kinuha ko na. Sayang naman din kasi ang sahod. Nay naman, parehas kayo ni tatay. Sobrang kulit. Pero salamat po Kaunting tiis na lang po, Nay. Iaahon ko po kayo sa hirap at gagawin ko kayong hari at reyna ni tatay. Ako, ate! Hirit naman ni Alan na nooy ay nasa likuran lamang nila. Aba, syempre, ikaw ang prinsipe. Basta pa, ayusin mo ang pag-aaral mo, okay? Oo naman ate, promise! Marami pang napag-usapan ang tatlo hanggang sa matapos nga ang gabing iyon. Kinabukasan, dahil nakasanayan na ni Tina maglako ng gulay sa mga kalapit bayan tuwing Sabado at Linggo, ay sinimulan na naman niya ang kanyang trabaho. Ngunit hindi pa man siya ganoon nakakalayo, ay napansin niya ang 4 na mga kabataan na tila ba may pinagkakaguluhan sa di kalayuan. Sa kuryosidad ay lumapit na rin siya dito. Mga bata, anong ginagawa niyo dito?
Baka makita kayo ng may-ari ng lupa at magreklamo pa sila. Doon na lang kayo sa medyo malayo maglaro. Wika niya sa mga ito na agaran din namang nagsitakbuhan. Natatawa na napailing na laman din si Tin at nang akma na sana siyang aalis ay napansin niya ang paggalaw ng damo. May mga yero kasi nakalagay doon at mga semento na hindi niya alam kung ilang araw nang nakatambak. Noong una akala niya walang laman yun, ngunit nang makita niya ang paglabas ng isang maduming kamay, ay doon na niya nabitawan ang hawak-hawak na basket ng gulay. Diyos ko, may tao ba? Lumabas ka na dyan at baka makita ka pa na may-ari ng lupa. Gulat pero nagawa niya pa rin magsalita. At sa hindi inaasahang pagkakataon, unti-unti niya nang nasilayan ang mukha ng taong naroon. Isa itong lalaki na sobrang dumi ng damit at katawan. Sobrang haba din ng buhok nito na animoy hindi pa kailanman nagugupitan. Diyos mio! Sino ka? At anong ginagawa mo dyan? Baka may mga ahas dyan. Saan ka ba nakatira? Sunod-sunod na tanong ni Tin, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Halika, ihahatid kita sa inyo. Anong pangalan mo? Mahinahon niyang sabi. At nang ilahad niya ang kamay para sana kuhanin ang loob ng lalaki, ay doon na siya nito kinagat. Napasigaw naman agad si Tin dahil sa sakit na nadarama, kaya doon na rin tumakbo ang lalaki. Pero isa lamang ang napansin ng dalaga. Hindi pangkaraniwan ang pagtakbo nito, para itong isang hayop na takot sa tao. Ngunit sa kabila noon, hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang dalaga dahil kinabukasan ay muli niyang pinuntahan ang lalaki kung saan niya ito nakita. Pero wala na ito doon. Nagmarka ang sugat ni Tin sa kamay. Mabuti na lamang at gumaling din ito agad. Sa paglipas pa ng ilang linggo ay hindi muna umuwi si Tin sa kanila dahil na rin abala siya sa mga proyektong kailangan ng ipasa. Nakauwi lamang siya nang natapos niya nang gawin ang lahat. Medyo nawala na rin sa isip ng dalaga ang tungkol sa weirdong lalaki. Ngunit nang muli siyang maglako ng gulay at gabi na siya nakauwi, ay doon niya muling nakita ang lalaki na kumakain ng pagkain na sa basurahan. Dali-dali siyang lumapit dito at hinawakan ang braso, dahilan upang tumakbo ang lalaki papasok sa dati niyang pwesto. Sorry, natakot pa kita? Lumabas ka na dyan oh. Hindi naman ako masamang tao eh. Kaibigan ako. Kalmadong usal ni Tin. Ngunit hindi pa rin lumalapas ang lalaki. Naalala naman ni Tin na may binili siyang burger para sana sa 3 taong naghihintay sa bahay. Pero pinili niyang ipakain yon sa lalaki. Noong una akala pa ng dalaga hindi nito tatanggapin ang pagkain. Pero nagulat siya nang makitang kinuha niya yon at agarang nilamutak na para bang hindi nakakain ng ilang araw. Gutom na gutom ito kaya naman wala nang ibang nagawa si Tin kundi ipakain dito ang lahat ng nabili niyang burger. Nang matapos ay pinainom na rin ito ng dalaga ng tubig, tsaka pala medyo umamo ang lalaki sa kanya. Nanginginig pa ito pero ramdam niyang unti-unti na siyang kinikilala ng lalaki. Anong pangalan mo? Saan ka nakatira? Tanong niya pa dito, ngunit wala pa ring sagot. At dahil nag-aalangan ang dalaga na iwanang muli ang estranghero, kaya nagpasya siyang isama ito sa bahay. Pagdating ay nagulat naman ang kanyang mga magulang dahil sa nakikita. Diyos mio anak, sino ba ito? Nay, pwede bang dito na muna siya? Ilang linggo ko na rin po kasi siyang nakikita at kawawa naman po kung iiwanan ko lang doon. Teka ha, ito ba ang sinasabi mong kinagat yang kamay mo? Opo, Nay. Pero mabait naman po siya eh. Baka
Baka nagulat lang po siya noon. Medyo takot po kasi siya sa tao, Nay. Naku anak, sinaktan ka na nga niyan eh. Paano pa kami makakasiguro ng tatay mo na hindi siya magwawala dito? Na hindi niya rin kami sasaktan? Kawawa naman po kasi, Nay. Baka kasi pagpiestahan siya ng mga tambay dyan sa labas. Sige na po, please. Hay, o siya, sige. Maghahanda na rin ako ng pagkain. Paliguin mo muna yan. Ngumiti naman ang dalaga at niyakap ang ina. Sinamahan niya na rin ang lalaki sa banyo upang makaligo na ito. Ngunit laking gulat niya nang akma na sana nitong kakainin ang mga panligong naroon. Ay, hindi kinakain yan. Shampoo yan. Para sa buhok mo. May problema ba dyan, anak? Hinig niyang sambit ng kanyang ama. Tay, kakainin niya po sana ang lagayin ng shampoo eh. Nako, pati pagligo ay hindi niya alam. O siya, tulungan mo na lang doon ang nanay mo. At ako na magpapaligo dito. Talaga po, Tay? Oo na, baka may makita ka pang hindi mo dapat makita, no? Sige na, pumunta ka na sa kusina. Muling ngumiti si Tin at yun na nga ang ginawa. Nakahanda na ang mga pagkain sa mesa. Nandoon na rin silang tatlo. Hinihintay na lamang nila ang ama pati ang estrangherong lalaki. Hanggang sa lumabas na ang mga ito. Napangiti naman si Tin dahil sobrang linis at ito. Suot-suot ang damit ng kanyang ama. Kahit mahaba pa ang balbas at buhok nito, kitang-kita ng dalaga na may angking kagapuhan ang nasaping lalaki. Nako, ayaw talaga magsalita nito eh. Tsaka, bukas sa bukas, gugupitan ko siya para naman magbuka na talaga siyang tao. Nga pala anak, ang dami niyang galos at sugat sa katawan. Wika ng ama. Po, saan po galing, Tay? Hindi ko rin alam, pero seryosong galos ang mga ito. Tsaka, para siyang hayop eh. Hindi rin siya marunong magsalita. Napatingin agad ang dalaga sa lalaki. Ang buong akala niya ay baliw ito. Pero nang sabihin ng ama na wala itong nalalamang kahit isang salita, ay mas lalong tumindi ang kanyang kuryosidad. Saan ba galing ang lalaking to at bakit siya nagkaganon? Mga tanong sa isipan ng dalaga na hindi niya pa masagot-sagot. Mabilis lumipas ang araw at kahit na sa paaralan si Tin ay hindi pa rin mawala sa isipan niya ang lalaking pinangalanan nilang Jay. Palagi siyang humihingi ng update sa mga magulang tungkol kay Jay at sinabi naman ng mga ito na ang ama mismo ang nagtuturo sa binata. Minsan daw ay nagtatago ito kapag dumarating sila at animoy takot na takot pero nawawala naman din daw yun agad. Doon mas lalong naging porsigido si Tin na tapusin ang kanya mga gawain para maagang nakakauwi tuwing Biyernes ng hapon. Pagdating naman ay nagulat na lamang siya nang salubungin siya ng yakap ni Jay. Isang mahigpit na yakap na para bang ilang buwan siyang hindi nakita. Kahit ang totoo 1 linggo pa lamang. Pansin niya rin na nagpagupit na ito at wala na rin ang mahabang balbas. Kaya masakita ni Tin kung gaano kagwapo ang kanyang kaharap. Grabe naman, parang ilang buwan tayo hindi nakita ah. Namiss mo ko ng ganon? Tawa pa nito. Nako anak, araw-araw yang nakaabang sa bintana at mukhang hinihintay nga ang pagdating mo. Kung nakakapagsalita pa yan, sigurado ako, minu-minuto na yang nagtatanong kung kailan ka babalik. Ang ama ang nagsalita. Talaga ba, Jay? Nako, at dahil dyan, may pasalubong ako sa iyo, pati na rin kay Alan. Masaya naman tinanggap ng binata ang pagkain dala ni Tin, pati na rin si Alan. Masaya ang dalaga dahil kahit papaano ay nakikita niya na ang improvements dito. Hanggang sa gumabi na nga at tulog na ang lahat. Samantalang si Tin ay hindi pa rin makatulog kaya napagpasyahan niyang silipin si Jay sa silid katabi ang kanyang ama na payapa nang natutulog.
Ilang segundo lamang yon na magising ang kanyang ama. Tin, Wika nito sa mahinang boses. Sorry, Tay. Matulog na lang po kayo ulit. Sinisilip ko lang po si Jay. teka anak, Bakit po, Tay? pwede ba tayo mag-usap saglit? Naguguluhan man pero tumango na lamang si Tin. Sa may balkonahe sila nag-usap ng ama at pansin niyang seryoso ang aura nito, kaya kung ano man ang pag-uusapan nila, nakatitiyak siyang importante. Alam mong wala ako sinabi ng patirahin mo si Jay dito sa atin. Masaya ako lalong-lalo na ang nanay mo dahil may nauutusan kami. Tsaka, ramdam namin na mabait na tao si Jay. Panimula nito. Kaya lang anak, masyado siyang attached sa'yo. Ikaw rin sa kanya. Sa susunod na taon, OJT mo na. Graduating ka na. Ayaw kong mahati ang iisipin mo. Isa pa, alam kong alam mo na napapansin natin ang pagiging kakaiba ni Jay. Sa kilos man o sa araw-araw niyang ginagawa, alam natin pareho na kailangan niya ng professional help. Gusto man natin tulungan siya, pero hindi namin kaya. Hindi namin kayang tutukan siya oras-oras. Dagdag ng ama. Naiintindihan ko po, Tay. Naisip ko na rin po yan. Napapansin ko kasi na para bang ilag si Jay sa tao. Hindi naman natin siya matanong dahil hindi siya nagsasalita. Pero Tay, kung ilalayo po natin siya, hindi kaya magwala siya? Hindi kaya magalit siya sa akin dahil hinayaan ko siyang malayo? Anak, gagawin mo to para sa kanya. Sigurado ako na kung ano man ang nangyayari sa kanya ngayon, may rason yan at trauma. Kailangan mong gawin to para gumaling siya. At kapag gumaling na siya, pwede na ulit siya dito sa atin. Nag-aalinlangan man pero tumango na lang ang dalaga. Kaya naman kinabukasan ay dahan-dahan niyang pinaintindi kay Jay ang naging pasya nila. Hindi niya man mawari kung naiintindihan nito ang lahat ng sinasabi niya, pero ang importante, nasabi niya dito ang plano. Kinontak na ni Tin ng isang ospital kung saan makakatulong sa progreso ni Jay. Sinadya niyang papuntahin ang mga ito ng Lunes dahil wala siya sa bahay at hindi niya makikita ang pag-alis ito. Balak niya naman na dalawin na lamang ang binata tuwing Biyernes ng hapon na agad rin niyang ginawa. Pagdating sa ospital kasama ang kaibigang si Violet ay agad siyang sinalubong ni Jay ng isang mahigpit na yakap. Hindi maitindihan ni Tin pero mas lalong nadurog ang puso niya nang makitang may mga luhang bumabagsak mula sa mga mata ng binata. Bakit? Namiss mo na naman ba ako? Ilang araw pa nga lang tayo hindi nakikita eh. Don't worry. Tuwing Biyernes ng hapon, dadalawin kita dito, okay? Basta pangako mo sa akin na susunod ka sa mga payo ng doktor para gumaling ka, para magkaroon ka ng normal na buhay kagaya namin. Naiiyak na ring usal ni Tin. Marami pa siyang ikinuwento sa binata at tamang nakikinig lamang si Jay. May mga pagkain din siyang dala na lapis na nagbigay ni Titito. At ang pinakamalungkot sa senaryo ay ang pamamaalam. Kita ni Tin na gusto siyang habulin ng binata pero wala siyang magawa dahil alam niyang mas makakabuti kung mananatili muna doon si Jay. Tissue oh, punasan mo na ang mga luha mo at ang pangit mo pa namang umiyak. Hirit ni Violet para matigil na siya sa pag-iyak. Gaga ka talaga. Nasaksihan mo tuloy ang kadramahan ko. Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nang sumama eh. Curious ako doon sa Jay na yun eh. Pero in fairness din ha, ang gwapo na mukha niya. Ewan ko ba pero may hawig siya sa chairman ng kwantong eh. Nako, yang mata mo ah. Kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Tara na nga at baka maiwan pa tayo ng jeep.
Nagdaan pa ang ilang linggo at naging ganoon na nga ang setup ni Tin at Jay. Kitang-kita ng dalaga ang paunti-unting improvements nito, nagmula sa dahan-dahang pagpikas sa mga salita at maging sa personal hygiene. Hindi pa man ganoon ka-perpekto, pero pasasaan ba at magiging normal din ang buhay ng binata. Hanggang sa dumating na nga ang final week exam ni Tin, kaya 2 linggo magkasunod siyang hindi nakadalaw kay Jay. 2 linggo na rin siyang hindi nakakauwi dahil na rin abala siya sa pag-aaral. Nang matapos naman ng exam ay tsaka pa lamang niya dinalaw muli si Jay, pero laking gulat niya nang malamang wala na ito doon. Inilipat na daw ito noong isang araw sa Maynila. Naitanong pa ng dalaga kung saang ospital na roon si Jay, pero alam niyang hindi siya makakadalaw dahil sobrang layo na ng Maynila. Kaya naman bagsak ang balikat ni Tin na umuwi sa kanilang bahay. Oh anak, kamusta naman ang exam mo? Nga pala, samahan mo kami ng nanay mo bukas kasama si Alan. Dadalawan natin na magkasama si Jay sa ospital. Masayang sabi pa ng Ginoo. Tay, hindi po ba sila nagpadala ng notice dito na ililipat na nila si Jay sa Maynila? Notice? Hindi naman anak. Teka, at tatanungin ko ang nanay mo. Jessica, may nagpadala ba ng notice dito galing sa ospital na pinadalhan natin kay Jay? Notice? Ano ba yun? Sulat yun, Nay. Meron po ba? Si Tina ang nagsalita. Ay, oo anak. Noong 1 linggo may nagpadala nga. Kaso hindi naman ako marunong magbasa, kaya pinabasa ko sa kapatid mo si Alan. Di ko din alam kung nasaan na ba yon. Bakit anak? May nangyari ba kay Jay? Galing po kasi ako sa ospital kanina, Nay, pagkatapos po ng exam ko. Kaso wala na daw po si Jay at inilipat na sa Maynila. Sobrang layo na po ng Maynila, Nay, at sobrang mahal ng pamasahe. Imposible na po nating madalaw si Jay. Diyos ko, naganda pa naman kami ng tatay mo para bukas. Pumunta pa kami sa Divisoria kanina para bilhan siya ng damit. Wala na pala tayong dadalawin bukas. Hindi malang po ako nagpaalam sa kanya. Hayaan mo anak, kung saan ang makakabuti para kay Jay, doon tayo. Isa pa, hindi ka naman siguro makakalimutan nun kahit pag gumaling na siya. Isang peking ngiti lamang ang pinakawalan ni Tin. Sa isip niya, sana nga sa paglipas ng panahon ay hindi pa rin mabura sa isipan ng binata ang kanyang muka. Noong gabing yun din ay panay lamang ang iyak ng dalaga. Hindi niya mapigilan ang sariling emosyon, lalo na at napamahal at napalapit na sa kanya si Jay. Saksi siya kung paano niya unang nakilala ang binata at kung gaano ito kailap sa tao na unti-unting nagbabago. Hanggang sa maisipan na lamang ni Tin na mag-focus na lang muna sa kanyang sarili at sa kanyang pag-aaral, lalo pa ngayon na bakasyon na at ilang buwan na lang ay pasukan na naman. Mag-OJT na rin siya kaya kailangan niyang mas mapaghandaan ang sariling mga pangarap. Lumipas ang ilang buwan ay 4th year college na nga si Tin. Preparing na din dahil first sem ang OJT nila kaya mas naging abala pa siya ngayon. Tin, coffee shop tayo after ng class natin. Pagyaya pa sa kanya ni Violet nang mananghalian na sila sa kantinang paaralan na kanilang pinag-OJT-han. Pass, Fior. May gagawin pa akong lesson plans Akala ko ba natapos mo na yun? Oo, natapos ko na ang para this week. For next week ang gagawin ko. Isa pa, alam mo namang nagtitipid ako, di ba? Grabe ka namang magtipid, Tin. Nakakalimutan mo na mag-coffee. Pinag-iipunan mo pa rin ba ang pamasahe mo papuntang Maynila para lang makita si Jay? Oo, tsaka ayaw ko namang magpunta doon, no?
Napamasahe lang ang dala ko. Gusto kong bilhan ng food si Jay at mga damit. Ikaw ba'y concern lang talaga sa Jay na yon? O mahal mo na? Valerie, ano bang klaseng tanong yan? Nagtatanong lang naman. Mamili ka lang ng sagot sa dalawa, oh. Mahirap pa yun? Pamilya ko na si Jay. Tsaka, iniisip ko pa rin siya. Baka nagtampo yun nang hindi ako nakadalaw sa kanya. Guilty rin ako kasi hindi ko nagawang makapagpaalam. Hindi mo naman kasi alam na ililipat siya. Isa pa, final week yun. Kailangan mo mag-review para sa exam. Nadalaw mo nga si Jay, bumagsak ka naman. Tsaka I'm sure kung nasaan man ngayon si Jay, he's in good hands. Sana nga. Sana. Bulong niya. Patuloy pa rin ang pag-iipon ni Tin upang paghandaan ang pagpunta niya na Maynila. Lumipas pa ang ilang buwan at sinakto niyang patapos na ang kanyang OJT ay tsaka pa lamang siya nagpasya na umalis upang dalawin ang binata. Masayang nag-iimpake ang dalaga ng gabing yun. Hindi ganoon kadami ang dinala niyang damit dahil hindi naman din siya magtatagal doon. 2 araw lang. Maya-maya pa ay natigil naman siya sa ginagawa nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng kanyang ama. Tin! Tin, halika muna dito. Tignan mo to. Dali-dali naman siyang tumayo at nagtungo sa salas kung saan naroon ang ama. Bakit po, tay? Tignan mo nga yun na sa TV. Hindi ba't si Jay yan? Hindi lang ako sigurado dahil medyo malabo na rin ang paningin ko. Doon na nabaling ang atensyon ni Tin sa telebisyon. Nanlaki naman agad ang dalawa niyang mata nang makitang totoo ang sinasabi ng ama. Si Jay nga ang laman ng balita at ang sinasabi nito, nakita na daw ni Mr. Tan na siyang chairman ng Guantong, ang kanyang nawawalang anak, 26 na taon na ang lumipas. Sa interview katabi mismo si Jay ay sinabi ng chairman na bago sila nagpatawag ng presscom ay sinisiguro muna nilang anak nila ang binata at nakumpirma nila ito sa 2 ebidensya. Ang balat ng binata sa batok at ang DNA test result nilang mag-ama na positibo. Napag-alaman ng ang pangalan ng anak ng chairman ay Sander Javier Tan na mag-iisang taon pa lamang daw noon ay nawala na sa kanila. Wala naman siyang ibang pinagbibintangan kundi ang nag-iisa nilang kaaway sa negosyo na ngayon ay 3 taon na ring namayapa. Gustuhin man nilang makaganti sa mga ito pero wala na silang magagawa dahil patay na ang lumapastangan sa karapatan ni Sander na mabuhay ng normal. Napansin din ni Tin na kalmado lamang si Jay sa tabi ng chairman at doon na nga niya hindi maiwasang hindi maiyak. Hindi niya alam kung sa tuwa ba iyon dahil sa wakas ay nakilala na ni Jay ang pamilya niya o dahil sa awa sa sinapit nito. Diyos mio, ang lalaking tinulungan mo anak ay ang nag-iisang anak pala ng chairman ng Guantong. Wika ng ama. Naaawa po ako kay Jay, tay. Imagine, kung mag-iisang taon pa lamang siya nawala sa piling ng kanyang mga magulang. Ibig sabihin, simula noon, pinapahirapan na siya. Literal na pinapahirapan dahil kita mo naman, parang hayop kung umasta si Jay at ilag sa tao. Isa pa, hindi siya marunong magsalita. Hindi niya naranasan maging normal ang buhay niya sa lumipas sa 26 na taon. Tinanggalan pa siya ng karapatang maging bata. Emosyonal na usal ni Tin na agad ring dinaluhan ng kanyang ina. Maski ako man ay naaawa sa nalaman ko, anak. Pero sadyang mabuti pa rin ang Diyos dahil hinayaan niyang ikaw ang makakita sa kanya at mapunta siya sa mabuting mga kamay na naging daan para makita siya ng kanyang mga magulang. So, paano ba yan, Nay? Hindi na lang po ba ako tutuloy bukas?
Bakit? Nabanggit kasi ng chairman na pagagalingin niya si Jay sa ibang bansa at doon ibabalik ang buhay na nawala dito. Mas lalong malayo yun, Nay. Isa pa, wala namang kasiguraduhan na makikilala ako ni Jay. Sino ba naman ako? Wala akong karapatang kausapin ng personal ang anak ng chairman. Mas naging malungkot si Tin dahil sa nalaman. Gusto niyang maging masaya ng buo pero hindi niya magawa. Pakiramdam niya tuloy ay hindi niya na kahit kailanman maaabot si Jay dahil nasa ibang level na ito. Pinilit na lamang niyang kalimutan ang lahat at mas binigyan pansin ang kanyang pag-aaral. Hanggang sa nakapagtapos nga siya ng kolehiyo at agad nag-review para sa exam. Pumasa ang dalaga at nag-apply agad ng trabaho sa isang public school bilang isang part-timer muna hanggang sa makakuha siya ng sarili niyang advisory class at naging regular na guro. Ngayon, 6 na taon na ang lumipas at 6 na taon na din siyang isang dakilang guro. Unti-unti ay natupad niya na rin ang pangako sa mga magulang na magkaroon ng isang marangyang buhay. Hindi pa man bilang isang hari at reyna pero naniniwala siya na maibibigay niya rin yon balang araw. Hanggang isang araw, inanunsyo ng head ng high school department na wala munang pasok ng araw na yon ang mga estudyante dahil may sasalubungi silang bisita. At ang bisitang yon ay ang major sponsor ng lahat ng bagong kagamitan sa paaralan. Naroon ang lahat ng mga guro at si Tin at matyagang hinihintay ang panauhin. Maya-maya pa dumating na nga ang kotse nito at agad siyang sinabitan ng bulaklak sa leeg ng head. Lahat ay nagpalakpakan ngunit natigil sa pagpalakpak si Tin nang makita niya kung sino ang bisita. Jay? Bulong niya. Tinignan siya ng gwapong binata at ngumiti. Hindi malaman ni Tin ang mararamdaman ng mga oras sa iyon. Naiihi siya na ewan. Ang bilis ng kabog ng kanyang dibdib na para bang may nagpapaliksahang mga kabayo sa loob nun. Teachers, let's all welcome Mr. Sander Javier Tan, ang nag-sponsor ng lahat ng bagong kagamitan, including the set of computers para sa ating comm lab. Wika ng head. Kumpirmado. Si Jay nga ang nasa harapan ni Tin ngayon. Tumalikod naman siya agad nang malamang bumagsak na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya mapigilan ang sobrang emosyon. Gusto niyang yakapin si Jay dahil na-miss niya ito ng sobra. Bukod doon, gusto niya ding mag-sorry dito pero wala siyang lakas ng loob para gawing iyon. It's nice seeing you here, dear teachers. I'm glad na nakapunta ako dito sa school niyo. And I want you to know, all na suportado, ang paaralang ito ng chairman ng Guantong, which is my dad, and the vice chairman, which is me. Wika ni Jay. Nagpalakpakan muli ang lahat at nagpasya ng pumunta ng opisina upang doon magkwentuhan at magsalo-salo sa hinanda nilang pagkain. Naiilang naman si Tin dahil ramdam niyang kanina pa siya tinititikan ni Jay. Hindi man niya mawari kung naaalala nga ba siya ng lalaki noon pa man ay minahal niya o naninibago lang sa kanya. Minadali ni Tin ang pagkain upang makaalis na at magbigay na lamang na excuse pero wala pa rin siyang takas dahil nasundan siya agad ng gwapong binata. Avoiding me, huh? Wika nito na siyang nagpapitlag sa dalaga. Jay, Mr. Tan, Vice Chairman. Bakit po? Nauutal niyang wika. Why are you so mean? Ang tagal nating hindi nagkita, yet wala man lang akong hug from you? Namula at nagulat si Tin sa sinabi niyo ng binata. Kumpirmado, naalala pa nga siya nito. You still owe me an explanation. Dagdag pa nito.
Hindi na nga napigilan panitin ang sarili at napahagulhol na habang niyayakap ang vice chairman ng gwantong. Sorry. Sorry, Jay. Final exam ko kasi yun eh. Kaya hindi ako nakadalaw. Nung dumalo naman ako, wala ka na. Nag-ipon ako ng pamasahe para mapuntahan ka sa Maynila at mabilhan ka ng damit at mga paborito mong pagkain. Pero nakita ko sa balita na dadalhin ka na ng chairman sa Amerika para doon ipagamot. Alam kong dapat akong maging masaya dahil nabawi mo na ang normal na buhay na ipinagkait sa'yo noon. Pero hindi ko maiwasang hindi malungkot. Sising-sisi pa rin ako dahil hindi ako nakapagpaalam sa'yo. I'm sorry, Jay. Hagulhol nito. Bumitaw naman si Jay sa pagkakayakap at tinignan lang na seryoso ang mukha ni Tin tsaka sinakop ang labi nito. Noong una masuyo pa yon pero kalaunan naging mapanabik na ang bawat galaw. I love you. And I miss you so much. Hindi ko man maalala kung bakit ako nagkaganon. At hindi ko rin maalala kung sino ang magawa sa akin nun. Pero ang tanging sigurado lang ako. Pangalan at mukha mo ang naalala ko. Ang malaanghel mong boses at ang mga halakhak mong parang musika sa aking pandinig. Alam mo bang ikaw ang rason kung bakit ako nag-sponsor sa school na ito? Dahil gusto kitang makita at makasamang muli. And I won't waste any of my time dahil ngayong nasa harap na kita, hindi na kita pakakawalan pa. And I prefer you call me Jay kaysa Mr. Tan or Vice Chairman. At si Tin na rin mismo ang muling humalik sa binata ng mga sandaling iyon. Nagpasya silang mamasyal mula sa buong paligid at kumain sa labas. Sabay na rin silang umuwi sa bayan upang makita muli ni Jay ang mga magulang ni Tin na minsan niya ring naging magulang. At doon na puno ng yakapan, iyakan at tawanan ang buong paligid. Naging legal din ang kanilang relasyon dahil alam na ng chairman ang plano ng anak nito na ligawan ang gurong si Tin. Labis-labis din ang pasasalamat nito sa dalaga, pati na sa mga magulang niya dahil inalagaan ng mga ito ang kanyang uniko iho. Kaya bilang tanda ng pasasalamat ay binigyan ng chairman ang dalawang matanda ng bagong pagkakaabalahang negosyo. Habang ang bunsong kapatid naman ni Tina si Alan ay wala nang poproblemahin sa pag-aaral ng kolehiyo dahil nangako ang kwantong nasusuportahan ito hanggang sa makatapos. Ayaw pa sana ng mga magulang ni Tina tanggapin ang negosyong alok ng chairman pero nagbiro lamang si Mr. Tan na magiging magbalain na sila sa mga susunod na taon kaya iisang pamilya na sila. Salamat at pinalikan mo ko, Jay, or Sander Javier man yan. Basta kahit ano pa man ang pangalan mo, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko para sa iyo. Mahal na mahal na mahal kita. Romantikong wika ni Tin. Mas lalo naman kitang mahal, no? Mahal na mahal din kita, Christina Cruz. Sobrang mahal. At doon siniil ng halik ni Jay ang nopya. Makalipas pa ang ilang buwan at ikinasal na nga sila ng tuluyan. Sa susunod na taon pa sana nila yun balak pero mas napaaga dahil nagdadalang taon na si Tin. At ayaw naman ni Sander Javier na manganak na lamang ito nang hindi pa sila na ikakasal. Ngayon, masayang mag-asawa na ang dalawa. Huminto na ni si Tin sa pagtuturo at naging full-time housewife at full-time mommy na lang sa baby boy nilang pinangalanang Jay Javier Tan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!